Marami ang nagdiriwang ng Christmas. Ngunit ano nga ba ang tunay na diwa nito? Hindi ito tungkol sa petsa, hindi sa ilaw o palamuti o handaan. Ito ay tungkol sa isang sabsaban sa Bethlehem, isang sanggol na isinilang mula sa pangako ng Diyos. Ang lumikha ng lahat ay dumating sa kahinaan ng sangkatauhan. At ang sabsaban na iyon, kahit payak at tahimik, ay humahantong sa pinakamakapangyarihang kwento ng pag-ibig, ang daan patungo sa cross at ang kaligtasan na hatid ni Kristo. Ang sabsaban ay hindi ang wakas ng kwento. Ito ang simula ng daan patungo sa cross. Ang Christmas ay hindi nagsisimula sa ingay, hindi sa ilaw, hindi sa handaan. Ang ating pagninilay ay hindi nakasentro sa tradisyon, kundi sa katotohanang ipinahayag ng salita ng Diyos. Bago pa man isilang ang sanggol sa Bethlehem, may pangako na, isang Mesaya ang darating. Hindi lamang upang magturo ng mabuting asal, kundi upang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Maaring nagkamali ang mundo sa petsa, at ang pinagmulan ng Christmas ay hindi malinaw sa kasulatan. Ngunit ang katotohanang inihahayag nito ay hindi nagbabago. Ang sabsaban ay humahantong sa cross, at ang cross ay humahantong sa kaligtasan. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Sa takdang panahon, ang eternal Son of God ay pumasok sa kasaysayan. Ito ang incarnation. Ang salita ay nagkatawang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hindi siya tumigil na maging Diyos. Hindi siya naging Diyos kalaunan. Siya ay Diyos mula pa sa simula at naging ganap na tao. Ito ang hiwaga. Ang walang hanggan ay naging sanggol. Ang lumikha ay inilagay sa sabsaban. Ang hari ng langit ay pumasok sa kahinaan ng sangkatauhan. Hindi sa palasyo, hindi sa karangyaan, kundi sa katahimikan, sa kababaang loob. For unto us a child is born, unto us a son is given. Si Jesus ay lumaki, tunay na tao, tunay na nabuhay sa mundong ito. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man. Ngunit ang kanyang paglago ay hindi nangangahulugang siya ay naging Diyos kalaunan. Siya ay fully God and fully man, isang persona, dalawang kalikasan. Walang paghahalo, walang pagbabawas. Dumating ang panahon ng kanyang ministeryo. Ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos, tinawag ang makasalanan, pinagaling ang may sakit. Ngunit ang layunin ng kanyang pagdating ay hindi nagtatapos sa mga himala. Mula pa sa simula, ang kanyang daan ay patungo sa cross. Ang sabsaban ay may patutunguhan, at iyon ay ang Golgotha. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Ang sanggol ay isinilang upang mamatay, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil tayo ay makasalanan. Thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Sa cross, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sinabi, ito ay ibinigay, at mula sa cross, dumadaloy ang kaligtasan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Sa ikatlong araw, may resurrection. Ang kamatayan ay natalo. Ang libingan ay walang laman. He is not here, for He is risen. Ang isinilang sa Bethlehem ay ang buhay na Kristo. Ang nagpakumbaba ay itinaas ng Ama. Wherefore God also hath highly exalted Him. Kaya ano ang dapat nating pagtuunan? Hindi ang petsa, hindi ang tradisyon, hindi ang pangalan ng pagdiriwang, kundi ang katotohanan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Kristo ay namatay sa cross. At ang kaligtasan ay ibinigay sa pamamagitan niya. Hindi lamang upang hangaan, kundi upang pagtiwalaan. Hindi lamang panoorin, kundi sambahin. Ito ang katotohanan. Ito ang Kristo, si Jesus Christ, ang Mesaya, ang Son of God, ang Savior ng sanlibutan. Amen.